Sa mahabang panahon, kilala ang China bilang sentro ng paggawa ng produkto sa buong mundo. Diyan pumapasok ang malalaking dayuhang kompanya dahil mura ang gastos, mabilis ang produksyon at malaki ang merkado. Maraming trabaho ang nabuo at umikot ang ekonomiya dahil sa presensya ng mga foreign companies, lalo na mula Japan at Taiwan. Pero nitong mga huling buwan, may tahimik ngunit seryosong pagbabago na nangyayari. Isa-isa nang umaalis ang ilang kilalang kompanya mula dito at hindi ito simpleng desisyon lang sa negosyo. Ang tanong ngayon, bakit bigla silang umaalis at ano ang mas malalim na dahilan sa likod nito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong Nobyembre 21, isang malaking balita ang yumanig sa industriya nang biglang isara ng Canon ang planta nito sa Zhongshan. Walang mahabang abiso at halos biglaan na lang ang naging desisyon. 24 na taon nang tumatakbo ang pabrikang ito at isa ito sa pinakamalaking employer sa lugar. Dahil dito, libu-libong manggagawa ang agad nawalan ng trabaho. Para sa marami, hindi lang ito pagkawala ng hanapbuhay kundi pagkawala rin ng seguridad sa pang-araw-araw na buhay. Ayon sa Canon, bumagsak na raw ang demand sa kanilang laser printers at hindi na nila kayang makipagkompetensya sa mabilis na pag-angat ng mga local Chinese brands. Kahit nag-adjust na raw sila sa loob ng ilang taon ay hindi na bumalik ang dating lakas ng kanilang negosyo. Pero para sa mga manggagawa, maraming tanong ang naiwan. Kung talagang pera lang ang problema, bakit hindi nila sinubukan ang pagbabawas ng sahod o unti-unting tanggalan? Bakit kailangan ang agarang pagsara? Dito na nagsimulang pumasok ang mas malaking usapan. Maraming analyst ang nagsabing hindi lang kita ang dahilan ng ganitong klase ng desisyon. Mas ramdam daw ngayon ang takot ng mga kumpanya sa political risk at sa pangmatagalang kaligtasan ng kanilang operasyon sa China at hindi lang Canon ang may ganitong karanasan. Sa electronics sector, kapansin-pansin din ang unti-unting pagkawala ng Sony sa Chinese market. May mga produkto na tinanggal sa kanilang website, huminto ang updates sa kanilang social media accounts at lumiit ang operasyon ng kanilang mobile division. Ayon sa mga insider, malaki ang ibinagsak ng sales ng Sony phones sa China kaya pati mga service centers ay kinailangang bawasan. Kasabay nito, may mga ulat rin na pati mga Japanese workers sa China ay hindi na kampante sa kanilang sitwasyon, kaya ang ilan ay pinauwi na ang kanilang pamilya. Mas malinaw naman ang naging hakbang ng Mitsubishi Motors. Sa loob ng isang taon, higit kalahati ang ibinagsak ng kanilang benta sa China. Dahil sa patuloy na pagkalugi, inanunsyo nila na ititigil na ang production at sales ng sasakyan sa bansa at isasara ang kanilang joint venture factory. Para sa isang malaking car company, mabigat itong desisyon at malinaw na hindi ito basta pansamantalang problema. Mayroon mang mga kumpanyang nananatili tulad ng Panasonic, makikita pa rin na binabawasan nila ang ilang bahagi ng kanilang negosyo. Itinigil nila ang paggawa ng ilang low-end appliances at isinara ang ilang production lines. Si Toshiba ay halos wala na ring sariling brand presence, habang si Sharp ay nag-shift na sa commercial at medical equipment matapos bumagsak ang market share sa consumer products. Kasunod nito, mas naging malinaw rin na hindi lang Japan ang gumagawa ng hakbang para lumayo sa China. Maging ang mga kumpanyang Taiwanese ay mas agresibo na rin sa paglipat ng kanilang operasyon. Isang malinaw na halimbawa nito ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Sa halip na magpalawak pa sa China, nagtayo sila ng bagong planta sa Kumamoto, Japan. Nagsimula ang production noong Abril 25 at agad itong itinuring na mahalagang bahagi ng mas malawak na plano ng Japan at Taiwan para bawasan ang sobrang pagdepende sa China pagdating sa semiconductors. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, kundi usapin din ng tiwala. Dahil sa malinaw na posisyon ng Japan laban sa China, tumaas ang suporta ng publiko sa Taiwan para sa Japan. Maraming Taiwanese ang hayagang nanawagan na suportahan ang mga produktong Hapon. Kasama rito ang seafood na matagal nang naging issue dahil sa mga dating restrictions. Sa katunayan,
Tuluyan nang inalis ng Taiwan ang lahat ng limitasyon sa pagkain mula Japan na ipinatupad matapos ang Fukushima disaster. Kamakailan pa nga ay naglabas ng video ang presidente ng Taiwan kung saan makikitang kumakain siya ng Japanese seafood kasama ang mga lokal na produkto ng Taiwan bilang simbolo ng mas matibay na ugnayan ng dalawang panig. Habang lumalakas ang samahan ng Japan at Taiwan, tuloy-tuloy naman ang paghina ng interes ng Taiwan sa China. Sa unang kalahati ng taon, bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang investments ng Taiwan sa China. Kasabay nito, mabilis rin ang paglabas ng kapital at paglipat ng mga pabrika palabas ng mainland. Noong Nobyembre, inanunsyo ng Jingpa Electronics na tuluyan na nilang isasara ang kanilang operasyon sa Dongguan matapos ang halos 3 dekada. Dati ay may mahigit 10,000 empleyado ang kumpanyang ito at isa sila sa pinakamalaking exporter sa lugar. Ayon sa mga ulat, matapos mabayaran ang huling batch ng mga manggagawa ay tuluyan nang nag-liquidate ang kumpanya. Lumipat na sila sa Thailand, kasunod ng iba pang malalaking pabrika na matagal nang nagsara sa rehiyon. Sa totoo lang, hindi ito bigla ang desisyon. Noong matagal na ang nakalipas, sinimulan na ng Jingpa na ilipat ang ilang production lines palabas ng China, dahilan para libo-libong trabaho ang mawala. Malaki ang puhunan nila noon at nagsusupply sila ng electronics para sa mga kilalang global brands, pero kahit iyon ay hindi naging sapat para manatili. Isa sa pinakamabigat na dagok sa industriya ay ang paglipat ng malaking bahagi ng iPhone production palabas ng China. Noong 2025, halos 40% ng produksyon ng iPhone ay inilipat sa India. Malaki ang epekto nito dahil sa loob ng maraming taon, China ang naging pangunahing sentro ng paggawa ng Apple products sa tulong ng mga Taiwanese companies tulad ng Foxconn. Ngayon, ramdam na ang epekto ng pagbabagong ito. Sa maraming planta ng Foxconn sa China, bumagal ang produksyon at nagkaroon ng malalaking tanggalan. May mga pasilidad na halos tahimik na at pati ang mga negosyo sa paligid ay apektado. May mga ulat din na nagsasabing may mga production lines na dinidismantle at maraming departamento ang isinara. Ayon sa mga manggagawa, bumaba ang orders kaya lumiit ang oras ng trabaho nila at nawala ang overtime na dati ay inaasahan nila. Mas lalong nagiging seryoso ang sitwasyon dahil anumang pagbabago sa Foxconn ay may direktang epekto sa buong electronics manufacturing sector. Kapag humina ang Foxconn, damay ang suppliers, logistics at libo-libong manggagawa. Sa likod ng lahat ng ito, patuloy ding umiinit ang tensyon sa pagitan ng United States at China. Dahil sa mga patakaran at trade restrictions, mas napipilitan ang mga kumpanya na humanap ng mas ligtas na lugar para sa kanilang operasyon. Habang tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga dayuhang kumpanya, mas ramdam na ngayon ng China ang bigat ng epekto nito sa mismong loob ng bansa. Dumarami ang nawawalan ng trabaho at mas mahirap nang humanap ng bagong mapapasukan. May mga eksperto na nagsasabing hindi na ito panandali ang problema kundi isang matagal na paghina ng ekonomiya na kailangang paghandaan ng publiko. Kapag ang ganitong uri ng unemployment ay tumagal, maaari itong mauwi sa mas malalim na problema sa lipunan. Kasabay nito, bumabagsak din ang kumpiyansa ng mga mamimili. Kahit may kaunting pagtaas sa retail sales nitong mga nakaraang buwan, malayo pa rin ito sa dating sigla bago ang pandemya. Mas pinipili ng maraming pamilya ang magtipid kaysa gumastos. Ramdam ito sa mga tindahan, sa mga mall, at kahit sa maliliit na negosyo. Araw-araw na gastos ay mas mabigat na ngayon, lalo na para sa mga walang kasiguraduhan ang trabaho. Kung titingnan ang kabuuang sitwasyon, hindi na ito simpleng economic slowdown lang. Nasa gitna ng mas malawak na krisis ang China. Nariyan ang problema sa real estate na matagal nang hinihila pababa ang ekonomiya. Nariyan din ang sirang supply chains at kakulangan ng oportunidad para sa mga bagong graduates. Marami ring mga nasa gitnang edad ang napipilitang magretiro ng mas maaga dahil wala ng lugar para sa kanila sa industriya. Kahit maganda ang ipinapakita sa state media, iba ang nakikita at nararamdaman ng mga tao sa araw-araw. Sa puntong ito, malinaw na ang serye ng mga pangyayaring nagsimula sa tensyon ng China at Japan na sinundan ng pag-alis ng mga kumpanyang Hapon at Taiwanese ay humantong sa mas malaking pagkawala ng tiwala sa ekonomiya ng China.
At dito pumapasok ang mas mabigat na tanong. Ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng rehiyon at ng buong mundo? Ang pag-alis ng mga dayuhang kumpanya ay hindi lang basta desisyon sa negosyo. Isa itong palatandaan na nagbabago na ang balanse ng kapangyarihan sa global economy. Sa loob ng maraming dekada, ang China ang naging sentro ng paggawa ng produkto sa mundo. Pero ngayon, mas maraming bansa ang ayaw ng umasa sa iisang lugar lang. Unti-unti nang lumilipat ang produksyon sa iba-ibang bahagi ng mundo at hindi na umiikot sa isang sentro lamang. Sa ganitong pagbabago, may mga bansang nakakakita ng bagong pagkakataon. Habang ang dating sentro ay humihina, ang mga dating nasa gilid naman ay unti-unting napapansin. Hindi lang trabaho ang nadadala ng paglipat ng supply chains, kundi pati teknolohiya, puhunan at pangmatagalang ugnayan. Pero para sa China, mas mabigat ang hamon na to. Kapag ang kapital, talento at inobasyon ay sabay-sabay na umaalis, mahirap na itong ibalik. Sa huli, ang kinakaharap natin ay hindi kwento ng iisang kumpanya o iisang bansa. Isa itong kwento ng pagguho ng lumang sistema at paghubog ng bagong sistema. Isang tahimik pero malalim na pagbabago na unti-unting binabago ang takbo ng mundo. At habang nagpapatuloy ito, mas nagiging malinaw na ang hinaharap ng global economy ay hindi na magiging katulad ng dati. Sa ganitong mga pagbabago, sa tingin ninyo, paano kaya maaapektuhan ang trabaho, presyo ng bilihin, at mga oportunidad dito mismo sa atin sa mga susunod na taon? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.